Ito pa ang naluto ko. Pansit, fried chicken, at pa yung cake ni Madam Ana. To my boss, Madam, happy birthday to our sexy Madam Ana Lovelots Catalan family. Sabi ko na nga kasi ata ng si Oo. Oh, mapunta doon, may birthday. May birthday. Dito, singin ka dito. Para mabigyan kita. Ngayon ko mapipicturean kasi this is my preparation for my sister's birthday. Magbabrain tayo ng ating chicken. 3 kilo to. Meron tayong salt. Meron tayong garlic. 1.5 bulb yung ating garlic, and then 2 maliliit na onion. So we have 3 laurel and ginger. Pinitpit, tapos iniwa. And then we have sugar, black pepper. Yan. So, ito na yung ating tubig. Sa brine solution, dapat meron na tayong salt. 1, 2, 3. Yan, para hindi naman sobrang maalat yan. Meron din tayong lalagay na asukal. Meron din, 4 parts lang. 1, 2, 3. Tapos, ilagyan natin ng black pepper. Dadagdagan ko pa itong tubig na to kasi baka umapaw kaya hindi ko inanuhan. Tsaka yung black pepper. And then, hulog na natin lahat ito. Bawang sibuyas at luya. Saka yung laurel. I-mix natin yan. I-fry natin overnight itong chicken. Para bukas ng umaga ready na siya. Mag-prepare naman ako ng flour and cornstarch mixture. Yan, ilagay natin. Tapos ilulubog natin isa-isa yung ating chicken dyan. Nalagay ko ito sa rep. Ito natin yung may lasa na siya. Yung ating chicken para moist siya. Dapat meron siyang ganyan. Naka-brine siya. So, lagyan na natin yung pieces of chicken. Malinis na yan. 3 kilo to. Para maganda yung ating solution talaga yan. Matalubog dapat ang mga chicken natin dyan. Yan. Tatlong kilong ipapaano natin. Yan. Sakto-sakto lang siya. Dapat lubog lahat kasi. Yan. Mabawas mo ng tubig. May natira pang ganito. Ilang piraso pa. Sakto lang siya dapat dito. Tapos itatakpan ko to. I-clean wrap ko to. Para maitago sa rep. Yan yung ating brine. So ipa-brine natin muna ang chicken. Para masarap siya sa fried chicken bukas. Overnight brining yan. Ang ilagay yung aking pin-brine na chicken. Na 3 kilos yan. Kasya naman siya dyan. Para may takip at malagay natin sa freezer. Ay, sa freezer. Sa baba lang natin. I-chill natin to overnight. O, diba? May pakinabang yung lagayan ko ng chichiri eh. Diba? O, nakasil. Sakto yan. Natin na yan. Yan. Palinagay natin ng garlic, onions, laurel, salt and pepper. Tapos, ano pa ba? Sugar. Brown sugar. Yan. Para moist yung ating chicken. At hindi siya dry like later. Kailangan hindi na-brine natin yan. So, equal ang ating portion ng marinade or brining solution ng food para kumapit yung lasa ng panigla natin. Yan, okay. Lalagyan na natin sa ref yan. Ito na yung mixture ko ng turmeric powder, paprika, 5 spice, black pepper, and garlic powder with cornstarch and all-purpose flour para sa ating fried chicken yan bukas. So, mix na natin to. Lalagay ko kasi ito sa freezer para malamig. Makakatulong yan sa pagiging crunchy ng ating fried chicken. Ayan. Mix na natin. Ito na yung aking na-fry ng chicken. Kailangan ko na siya. Ni-strainer ko muna siya para matanggal yung tubig. Then, kumuha ako ng aking mixture, yung flour and cornstarch mixture. So, lalagyan ko ito ng egg. Lulubog ko yung mga yan. So, from here, na may egg, lalagyan natin ng egg to isa. Tapos, lalagyan natin ito para pipiga-pigain ko na po sa ako lalagay ulit sa flour. Ayan, may egg mixture na. Ay, may egg na. Ganyan muna natin. Ayan. Tapos, lagay tayo ng konti sigurong cold water. Or kahit huwag natin yung ganyan. Lulubog lang natin. I-mix ko lang dyan lahat yung mga chicken. Ayan, lalagyan natin ng konti water. Para pamix na ito na egg. Malabnaw lang yan. Tapos, natin lagyan yung chicken. Ayan, nilagay ko na yung mga chicken. Yan yung magiging tsura niya. Lightly buttered lang siya. Ayan. Tapos nalagay natin sa flour. Ayan lang. Para lang may ano siya, pagkakapitan yung ating flour. Manipis na flour lang para madaling luto yung ating fried chicken. Ayan. Mix na natin maigi. Para tipid lang to eh. Ayaw kasi masyadong makapal yung harina. Kaya ganyan lang kanipis yung ginagawa ko. Pero kung gusto nyo makakapal, dadamihan yung flour and egg. Dadagdagan yung mixture ng egg. Tapos, egg and flour yun eh. Yan, dadagdagan nyo para medyo makapal. Tapos, dadamihan nyo rin yung ilulubog nyo rito sa maraming harina. Okay naman na, tinikman ko kasi isa eh. So, gagawin natin ngayon from here. I-ano natin dito, ilulubog natin dito sa flour. Hindi masyado marami ang lalagay natin. Kasi manipis lang dapat, tapos ilagay natin dito. Yan. Manipis lang kailangan yung ating harina. Hindi kailangan makapal. Okay na yung lasa.
So, ganyan lang yung gagawin natin. Anuhan lang natin ng konting flour. Tapos lagay natin doon sa ano para dire-diretso na yung pagpiprito. Kailangan mainit yung mantika natin. Unahin na natin ito. Tinusok-tusok ko na rin pala ito kagabi. Para kumapit yung ating brine. So nakita nyo naman hindi ko na siya binanlawan. Yung pinaka-brine, yun na yung panlasa. Tapos ito, naglagay lang ako ng konting asin. Konti lang. Kasi para kumapit din sa flour, may asin din tayo ng konti dapat. Yun lang yung dinagdag ko dyan. So let's see. Yan, yung mga chicken pieces natin. So tayo mag-start mag-fry. Yan, ganda lang, huwag lang crowded. Yan. Yan, mainit na yung mantika natin. Yan lang. Saka dapat mainit, tapos lagyan natin yung low heat na. Palagot kayo na. Ayan. Okay na yan. Ayan mo na, kailangan yung higit. Ayan, pinalipad ko na. Lakas ako rin yung konti yung apoy. Pag once na medyo na bumababa yung apoy, so pwede yung lakasan ng apoy. Basta continuous yung balibalistad after 2 minutes para maluto. Saka yung mga tubo, lumabas. Basta hindi crowded dapat para maluto na ano. Ayan. Crispy yung ating chicken. Pwede na natin hanguin na. Atin dyan, ang tulan. Maluto na siya. Sakto lang. Pwede natin ramputin. Ayusin din yun. Ayan. Oo. Sige. Napalisik yan. Nalagyan natin siya dito para may singawan. Ayan. Soft na moist lang. Hindi na super crunchy. Tama lang. Hindi na masyadong maluto. Saktong ano lang siya. Moist. O, ayan o. Nasusundot natin yung chicken. Juicy pa siya. Ayan. Maya-maya pa yung magiging crunchy. Pag lumamig-lamig ng konti. Sabi tayo ulit. Ayan. Ayan na natin dyan. O. Ayan. Maganda rin yung tinusok-tusok natin yung chicken. Para kumapit talaga yung nasa. Ayan. Sabi ko, dugo-dugo ang chicken. Lumalabas kasi ngunit yung ating oil. Ayan. Kung hindi mo ito tusok-tusok, hindi lalabas yan. So, kailangan may mga packets yung ating chicken para pumasok din yung hot oil. Maluto siya ng gusto. So, pwede na natin balik ka rin. Wala yung high heat naman kasi ako ngayon. Mamaya hinaan ko na kung mainit yung ating chicken. Kaya yung ating oil. Kasi kailangan maintain yung chicken oil natin na nagluluto ng chicken. Kaya kailangan nakamonitor ka. Pag high heat ka, may kayo na. Tapos nag-change natin kung yung heat ko baka makunig din. Ngayon high heat kasi may chicken yung ano tayo. Ngayon. Nilagyan ko ng chicken. So lumamig yung oil. Kailangan yung ulit. Pag ulit ulit, yung heat mo ulit. Oil natin is makapuno ng isang bilao, medium size bilao ng fried chicken. So second batch at first batch nandyan na. Ito yung ating third batch. Lumipat na ako sa malakas na apoy para gumanin yung natutuyo ko. Malapit na ako sa countdown ko, alas 11 na. Pero ito na yung ating pansit. Diba may isang bilao na ako. Naglihinip pa ako ng isa pang ano para dito sa last batch ng ating gulay. May isa pa akong pansit canton. Kasi may for distribution. Ito para sa picture taking ko eh. Pwede natin yung ito. Ayan. Dapat na tayo makabuo. Isa pang sala. Nakabuo na tayo ng isang bilao na fried chicken. Ayan. Diba? Ayan. Ito palang naluto ko. Pansit. Fried chicken. At yung cake ni Madam Ana. Ano, to my boss, Madam, happy birthday to our sexy Madam Ana Lovelots Catalan family. Sabi ko na nga kasi ata ng si O. Oh, mapunta doon, may birthday. Yung may birthday. Dito, singit ka dito. Para mabidyoan kita. Nga doon ko pipicturean kasi hindi ko makuha sa isang picture lang. Ang last, sunog na yung fried chicken ko. Anong message mo sa birthday mo ngayon, Tana? Ilan taon ka pa? 54. Wow. Check chita na ate ko, oh. Wala si mama, hindi mo man lang kinis. Nagtago na.